Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extensions sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat Kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong hapong ito ng Martes. 2 ng Hunyo taong 2026. Sa ating pong headlines, VP Sara Duterte dapat na po magpaliwanag sa impeachment trial imbes na idaan sa technicalities ang pagpapabasura sa reklamo laban sa kanya ayon sa Malacanang. Imbitasyon sa 18 Vaping Marines
na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Binawi! Senador Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan humarap daw po sa arraignment at pre-trial ng kasong graft sa Sandigan Bayan. 5 general ng AFP nakabinbin ng promosyon dahil sa gusot sa Senado. Posibilidad na nasa Davao si Senador Bato de la Rosa, hindi raw po inaalis ng NBI. Impormasyon online na hindi tuloy ang BSKE, pinabulaanan ng COMELEC. Mga namatay po sa Gumuong Gusali sa Angeles City, Pampanga, na itala na po sa 17. Isang punong barangay timbog sa bypass sa San Antique. Halos 800,000 pisong halaga ng shabu ang masamsam. Rapido, hataw, balita. Hanyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pong mga balita, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City para daw po tiyakin ang kandang sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Sa kanyang pagbisita doon, nakiisang Pangulo sa pagpipintura ng mga dingding ng silid-aralan at nagsagawa pa ng storytelling session sa mga mag-aaral sa grade 1. Bukod po dito, ibinida naman ni Marcos ang paglalagay ng mga CCTV camera sa loob ng eskwelahan para mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral at mga teacher. Muli namang tiniyak po ni Pangulong BBM ang buong suporta ng kanyang administrasyong sektor edukasyon sa bansa. Kalinsabay ng utos sa DepEd na tiyaking plansyado at tapos na ang pagsasaayos sa lahat ng mga infrastruktura bago pang formal na pagbubukas ng klase sa June 8. Pinababalik na sa sesyon ng minority block ang Senate majority dahil marami pa silang dapat trabahuin sa 12 araw ng sesyon. Ayon sa mga miyembro ng minority, walang kinalaman ng independence ng Senado ang pag-aresto kay Senador Jingo Estrada, kundi bahagi lamang ito ng paggulong ng katarungan. Kaya hindi ito maaaring gawing katwiran para hindi dumalo sa sesyon. Sinabi nila Senador J.B. Ejercito at Mig Zubiri, maliban sa mga nakabinbin pang panukalang batas, kasama sa dapat mabuo ang mga miyembro ng Commission on Appointments dahil marami matataas na opisyal ng AFP ang naantala ang promosyon kung hindi sila maisasalang sa CA. Hindi naman inaalis ng NBI na nasa Davao pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibang, nagsasagawa sila ng verifikasyon sa mga lead sa posibleng kinaroroonan ni Senador Bato. May iba pa umano silang lugar na tinitiktikan sa ngayon. Una pong sinalakay na matauhan ng NBI at ng PNP-CIDG ang ilang lugar sa Pampanga, Bulacan at maging sa Parañaque City, subalit bigo silang matunto ng ICC wanted senator. Hinimok naman ni Matibag si Senador Bato de la Rosa na sumurrender na lamang sa mga otoridad at harapin ang kanyang pananagutan. Ipinasok na sa General Population Area ng New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si Senador Jingoy Estrada. Ito'y bilang pagsunod sa umiral na procedure ng BJMP facility sa mga bagong pasok na persons deprived of liberty o PBL. Sa impormasyon na binigay ng BJMP, kasama na ngayon si Senador Jingoy at ang tatlo pa nitong co-accused na mga opisyal ng DPWH na kinabibilangan nina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Batay sa panuntunan ng New Quezon City Jail, 1 linggo o 7 araw na mananatili sa General Population Area ang isang bagong pasok na PBL bago italaga sa kanilang selda. Iniimbestigahan naman ng NBI ang anggulong pulis umano ang mastermind sa pambubudol kay Director Attorney Melvin Matibag tungkol sa kinaroroon ng mismo lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. At po kay Director Matibag, nakagugulat din na may access ang naarestong suspect sa database ng contact numbers ng matataas na opisyal ng gobyerno. Idinim po niyang mali ang mga impormasyong binigay sa kanya ng suspect sa posibleng lokasyon ni Bato
Subalit matagal na niya itong gawain ng manloko sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang opisyal tulad naman ng Pangulo at First Lady. Una pong sinabi ng direktor na unang tinawagan ng scammer si Executive Secretary Ralph Recto para daw po i-report ang hawak niyang impormasyon kung nasaan si Senador Bato de la Rosa. Bagay ng ethics complaint sa Kamara, National Bureau of Investigation laban kay Cavite Port District Representative Kiko Kong Miao Miao Barzaga. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagogat ang reklamo sa sunod-sunod na mga post ni Barzaga sa social media na nag-aakusa sa NBI na umano'y tangkang assassination ang mangyari ang gulo sa Senado habang naroon si Senador Bato de la Rosa. Bilang katibayan, nakalakip sa reklamo ang mga screenshots ng 9 na social media post ng kongresista. Kabilang ang ginawa nitong pagla-live sa labas ng gusali ng Senado. Nais ni Matibag na tuluyang ma-expel si Barzaga sa Kamara dahil na umano nitong mabigyan ng babala o warning matapos ang kanyang pagkakasuspinde. Meow meow. Rapido, hataw, balita. Samantala naman, pumalo na po sa 17 ang bilang ng mga namatay sa pagguho po ng 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Sa report po ng Bureau of Fire Protection, Central Luzon, 4 na bangkay pang na-recover sa nagpapatuloy na search and retrieval operations. Kahapon po yan hanggang kanina hong madaling araw. Sa ngayon po ay meron pang 3 katao ang hinahanap mula sa naturang construction site. Patuloy naman ang investigasyon ng Labor Department sa nangyaring trahedya para malaman kung posibleng nagkaroon po ng paglabag sa health and safety standards ang naturang itinatayong gusali. At nabasa tayo ng impilan. Unahin natin ang report ni Val Gonzales tungkol sa nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Val Gonzales, please come in, Val. Romel at Ray, pasado na una ngayong hapon nang dumating si Senador Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan. Sinundan naman ito ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na dumating na naka-wheelchair dakong 1:45 ng ngayong hapon. Gwardyado ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology itong sa Estrada na galing ng Quezon City Jail sa Payatas, habang gwardyado naman ng PNP si Bonoan na galing naman sa PNP General Hospital kung saan ito magdamag na naka-hospital arrest. Ang pag-appear sa korte ng dalawa ay para sa nakatakdang arraignment sa kapwa kinakaharap nilang kaso na may kinalaman sa 573 million peso kickback sa flood control projects. Kasabay din nito ay ang isasagawang pre-trial sa kanilang kaso. Kahapon ay kapwa sumuko sa PNP CIDG sina Estrada at Bonoan matapos na maglabas ng warrant of arrest ng 5th Division ng Sandigan Bayan dahil naman sa kasong plunder. Patong-patong na mga kasong graft, plunder at administrative cases ang kinakaharap ng dalawa na may kinalaman pa rin sa kaparehong anomalya sa pagpapatupad ng DPWH project. Anumang oras ka ngayon, Ray at Romel, ay magsisimula na ang pagbasa ng sakdal kina Senador Estrada at dating Secretary Bonoan na kompleto ang representasyon mula sa team ng kanilang mga abogado. Sa ngayon ay hindi inaayos pa yung mga dokumento para sa isasagawang arraignment at pre-trial at malalaman din natin mamaya kung mag-aayon ng guilty o not guilty itong dalawang nasasangkot sa manuwalyang flood control projects. Mula rito sa labas ng courtroom ng 2nd Division ng Sandigan Bayan sa Quezon City, kasama ko pa rin si Clifford Javier Jr. Ako si Val Gonzales, DJ2 na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Samantala, Malacanang iginit po na mas mainam na magpaliwanag si VP Sara sa impeachment trial imbes na idaan daw po sa technicalities para mabasura ang reklamo laban sa kanya. Ating alamin report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, pinuna ng Malacanang na walang tahasang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints.
Reaksyon ito ng palasyo sa tugon ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court kung saan ipinababasura nito ang articles of impeachment. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ginamit lang ng kampo ng Vice Presidente ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit sa Justice Committee ng Kamara. Iginit ni Castro na mas mainam kung magagawang magpaliwanag ni VP Sara sa pagsagot sa mga akusasyon imbes na idaan sa teknikalidad ang pagpapabasura sa reklamo. Dagdag ng Palace official, ang senator judges naman ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Punto pa nito, makabubuti rin sa Vice Presidente kung magagawa nitong malinis ang kanyang pangalan sa pamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial. Muli naman binigyang diin ni Castro na kailangan ng accountability at transparency na sa isang public servant na sa kaso ni VP Sara ay nasa kamay ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pagharap ng 18 dating Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy na. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at paas sa Paring Raymond. Paring Romel, laban bawi ang Senate Blue Ribbon Committee sa imbitasyon sa 18 dating sundalo na tinawag na mga Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico. Ito matapos bawi ng imbitasyon sa kanila na kumarat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa araw ng Huwebes, June 4, kahapon. Ngayon naman ay tuloy na. Kinumpirma ito ni Atty. Livito Baligon sa kanyang social media account na una silang pinatalhan ng imbitasyon ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit binawi ito kagabi. Walang ibinigay na paliwanag sa pagbawi sa imbitasyon, ngunit ngayong hapon ay muli itong nakatanggap ng imbitasyon, ngunit kailangan magsumite ng affidavit ang 18 dating sundalo hanggang bukas June 3 bago sila humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa araw ng Huwebes. Matatandaan na ang 18 nagpakilalang dating sundalo ang nagsabing nag-deliver ng male-maletang pera kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang kickback mula sa flood control projects. Kaya't ipinursige ni Senador Dante Marcoleta na sila ay maimbitahan. Ganon din ang si dating House Speaker Martin Romualdez upang humarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, Senate Majority dapat na raw pong magtrabaho sa nalalabing araw ng sesyon bago pa ang Senate J adjournment. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, sayang oras para itairingan at awayan. Umapela si House Deputy Speaker Paulo Ortega Betis sa mga kapwa mamabata sa Senado na magtrabaho at gawin ang kanilang tungkulin. Ayon kay Ortega, hanggang bukas na lamang ang sesyon bago ang Senate adjournment ng 2 kapulungan ng Kongreso. Bukod sa mga priority bills na nakabinbin, dapat ang pinaghahandaan ngayon ng Senado ay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ortega, mahalagang papel ng Senate Impeachment Court dahil sila ang hahatol kung mapapatalsik o mananatili sa kanyang pwesto si VP Sara. Narito si House Deputy Speaker Paulo Ortega Dicis. Siyempre gusto namin mag-session po sila saka matuloy po yung business kasi ano kami, para kami magkakapatid yan eh. Magkaiba lang yung bahay namin pero pareha kami ng nature of work. So, at saka yung taong bayan na nanonood po, nag-observe. So, it's best na matuloy po itong, lalo po yung sa pag-reorganize din nila kasi kakashift po yung leadership. Siyempre Dagdag pa ni Ortega, kailangan ng kooperasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso at dismayado na rin anya ang nakararami nating mamayan sa mga ganap sa mataas na kapulungan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. 5 general ng AFP nakabinbin ng promosyon dahil sa sigalot sa Senado. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel.
5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbinang promosyon dahil sa kawalan ng quorum sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hawak na apektadong officers ang liderato sa ilang mga bagong unit pa man din ng militar. Una nang inilutang ni Senator J.V. Hersto sa DZRH Task Force 2 ang huling chance na sara ng AFP officials na ma-promote bukas June 3. Bagong sinusibreak, ilang kasi sa kanila ay nakatakda ng mag-birthday umabot sa hangganan ng edad para sa active military service. Nabatid doon nakapako sa 57 years old ang retirement age ng mga miyembro ng AFP. Pinilak naman ni Colonel Padilla na handang istruktura nitong sumulo. Matuloy man o hindi ang confirmation hearing na commission on appointments. Maranatili ding non-partisan at nakasuporta ang militar sa mga demokratikong proseso ng bansa. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. Ito po affected yung mga bagong units na na-create for the AFP. So, 5 po itong affected na generals na to in different capacities and in different ranks. We'll have everything still business as usual. So, meron po tayo dyan in acting capacity or for anything po that the AFP will maintain. Colonel Padilla dito sa Camp Aguinaldo. Ako sa Edniel Barroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edniel. Samantala naman, South Korea, suportado daw po ang Mindanao at ang nalalapit na BARM Parliamentary Elections. Report mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, muling nagpahiwatig ng suporta ang South Korea sa Mindanao, partikular na sa Mindanao Peace Process, kasamang patuloy na decommissioning ng MILF o Moro Islamic Liberation Front combatants at mga armas nito at sa nalalapit na BARM parliamentary elections sa Setyembre ng taong ito. Ito ang inilahad ni South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa kasabay ng kanyang kauna-unahang official trip sa Cotabato na nagsimula araw ng Lunes kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na mabisita ang mga opisyal, mga komunidad at mga benepisyaryo ng mga proyekto ng South Korea sa suporta na rin ng Korea International Cooperation Agency o COICA, katuwang ang International Organization for Migration o IOM at UNICEF. Ayon sa Embahada ng South Korea dito sa Pilipinas, focus sa naturang mga proyekto ang pagpapalakas ng health systems at access sa health, education, nutrition, child protection at iba pang basic services. Kasabay ng pagpapatibay ng kapasidad ng mga BARM ministries at local government units. Kasama sa naturang inisyatibo ay ang Building Resilience through Inclusive Governance and Healthcare Transformation in BARM o Bright BARM Project, kung saan nagbuhos ng humigit $13 million ang South Korea at kasalukuyang iniimplementa ng COICA at IOM simula 2025 hanggang 2030. Inaasahang mabebenepisyohan ng higit 40,000 na katao at 5.6 na milyong iba pa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng health systems, maternal at adolescent health services at angkop na paghahanda para sa mga public health emergencies. Isa pang proyekto ay ang Supporting Peace Building through Strengthening Essential Services for Vulnerable Children and Adolescents in BARM o SPV-BARM na tumatako naman simula 2023 hanggang 2027, kung saan layunin itong mas paigtingin ng community resilience at palawigin ng health, nutrition, education, child protection at youth engagement services para sa mga vulnerableng mga bata, kabataan at mga kababaihan sa mga conflict-affected at mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa Maguindanao at Cotabato City. Naglaan naman ang South Korea ng $5.95 million para sa naturang proyekto. Naniniwala si Ambassador Lee na ang naturang mga programa ay makakatulong para sa kapayapaan at pagpapaunlad sa naturang rehiyon. Umaasa rin si Ambassador Lee na magiging malaya, patas, payapa at maayos ang paparating na BARM elections na siyang makapagpapalakas pa sa demokrasya at kapayapaan sa Mindanao. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Subpina ng NBI, hindi pa mapatanggap ng hepe ng Pasay Police pero sinabing handang sumipot. RH number 15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Giselle. Sakali hindi pa natatanggap ng hepe ng Pasay City Police Station na si Colonel Joselito Di Sesto yung subpina ng National Youth Investigation sa gitna ng investigasyon sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa kamag-ainan. Sabi sa DZRH ni Di Sesto, nakaabang siya kung kailan darating yung subpina ng NBI
Nang tanungin kung handang sumipot sa bureau, sinabi ni Dicesto na haharap siya sa pasabina kung may go signal daw ng kanyang direct supervisor. Igdiin ng hepe na gusto rin niyang makapagbigay linaw sa ating mga kababayan kaugnay ng nabanggit na usapin. Una na niyang pinabulaan na nag-convoy siya kay Bato de la Rosa palabas ng Senado noong May 14. Bagamat kinumpirma na siya yung sakay ng police mobile, ipinunto ni Dicesto na nagkataon lamang na sabay lumabas yung kanilang sinasakyan sa Senate building. Sabi pa ng Colonel, nasa area sila bilang bahagi ng lehitimong police deployment para tiyakin ng seguridad matapos yung barila doon. Paliwanag pa niya pagdating nila doon sa World Trade Center, magkaibang direksyon na yung tinahak ng kanilang mobile at sasakyang inuugnay sa pagtakas ng ICC wanted senator dahil dumiretso sila sa Pasay City Police Station. Bukod sa hepe ng Pasay City Police Station, ipinasabi na rin ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, sinasuspended ko sa Amao Aplaska si Yuhin Senador Robin Padilla na si Virgilio Carino at Deputy Chief of Staff nito na si Jean Robles. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala, Comelec. Pinabulanan daw po ang kumakalat na impormasyon online na hindi tuloy ang BSKE o yung pong Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Ating alamin sa report ni RH9, Tina Nolasco. Miss Tina. Ray, pinabulaanan nga ng Komisyon on Election o COMELEC ang kumakalat na impormasyon online na hindi umano tuloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election ngayong taon o yung BSKE. Kaugnay ito sa isang post mula sa Facebook page ng Asenso Kabarangay na may nakalagay na breaking news at claims na ipinagpaliban umano ang halalan. Pag-itiyak ng komisyon, tuloy ang BSKE sa November 2, 2026, kasabay ng paalala sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita o nababasa online. Samantala, nagkomento naman ang Asenso Kabarangay sa nasabing paglilinaw ng COMELEC at inaming nagkamali at luma ang graphics na kanilang nagamit sa nasabing post. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. High value target, timbog sa higit 700,000 pisong high-grade marijuana sa Alabang, Muntinlupa. RH number 27, Mr. Noche Kakas, Mr. Noche. Raya, mahigit 700,000 halaga ng high-grade marijuana ang nasabat sa bypass operation sa isang terminal sa Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Arestado ang newly identified high-value individual sa pinaigting na kampanya na kontra droga. Nasamsam ng mga operatiba ang higit 500 gramo ng kush na aabot sa 711,200 pesos batay sa standard price ng PDEA. Nasampahan ng pulisya ng reklamong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 ang suspect. RH27, Notikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche. Samantala, Quezon City Police. Tiniyak daw po na naresolba ng kaso ng napaulat na dinukot na ikinamatay ng sanggol sa Quezon City. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Nakay niyayag kanina ni QCP ni Director President General Randy LTO na lutas na ang kaso ng pagkakatukot sa sanggol na umantong dun sa pagkakaresto ng isang babysitter. Ito sa pagkamatay pa rin ng 11-month-old na sanggol sa barangay Pasong Putik sa Prater sa Quezon City. Batay dito sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Timothy Amway, isang 26 years old na babysitter yung nag-report sa istasyon sa pangulat sa Women and Children Protection Section. Ito nung gabi ng May 30, 2022 na sinasabi ng sanggol ay dinukot ng dalawang hindi kilalang lalaki sa kanilang bilahan. Dahil doon ay agad natutulos ang PNP at nagsagawa ng backtracking at follow-up operation kung saan ay walang buhay na katawan ng sanggol na nakatago sa loob ng sako. Napagalamang gawa-gawa lamang ano ang lahat na pagtukot hanggang yun mismo itong suspect na babae ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng sanggol. Pati na nagtamo ang matitigsugat ang biktima
At tapos ang pagtugtog nito, presidentadong sahig na nagresulta ng fatal trauma. RX23 mo po kinagulat sa Misaray, sa Pilipinas, sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Standby mga balita mula po sa mga probinsya, Pilipinas ang oras. Alas 2:32 ng hapon. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that
played a big role in achieving that 6.08. New record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ang niyo pa rin mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mo nang alamin ang update mula kay Edniel Parosa. Dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, stable daw po sa PNP General Hospital. Inyatid na Pasandigan Bayan. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Stable at fit to stand trial si dating Public Works Secretary Manny Bunuan, Rayat Romel sa Declared Quarters sa Campo Crame. Yan ang assessment. Tapos isang araw na hospital arrest. Edniel, paputol-putol ka. Go ahead. Edniel? Balikan natin si Edniel. Edniel? Stand by, Edniel ha. Babalikan ka namin, promise. Dito muna tayo sa report mula sa Action Radio Iloilo, punong barangay, timbog sa drug bypass operation sa San Remigio, Antique. Halos sa 800,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam. Jocelyn Macken ng Action Radio Iloilo. Jo! Tinuturing na high-value individual ang isang punong barangay na nadakip sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Maragubdob, San Remigio, Antique. Nasamsam sa suspect na si alias Alvin ang 115 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Naarestong suspect matapos di umanong magbenta ng illegal drugs sa isang undercover operative. Ayon sa investigasyon, dating drug surrenderer ang suspect at halos isang buwan nang minamanmana ng mga otoridad bago isinagawa ang operasyon. Sasampahan ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect.
Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Ating pong balikan mga kaibigan ng report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, fit to stand trial si dating Public Works Secretary Manny Bonoan nang ilabas sa PNP General Headquarters Krame met PNP GH Chief Police Colonel Cleto Manongas matapos ang isang nalas sa dating kalihim sa loob ng PNP. Normal itong blood pressure ni Bonoan sa 120/70 at wala namang ibang idinadaing o naobserbang sintomas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dartatis Jr., lumalabas sa report ng kanilang health service na coherent at oriented pa naman itong akusado sa plunder. 1:23 ng hapon, tuloy ang na-discharge ang former secretary matapos ang magdamag na confinement bunsod ng hypertension. Pagsuko sa CID GNCR Field Unit kahapon, sumipa sa 192/100 ang BP. Ang dating kalihim kaya napilitan ng pulisya na isugod siya dito sa PNP-GH. Sabi ni Manongas, binigyan lamang nila ang 80 anyos ng clonidine bukod sa kanyang iniinom na maintenance. At ngayon nga ay naroon na kay Kuyang Val Gonzales sa area ng Sandigan Bayan. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit naman sa 752,000 pisong halaga ng illegal drugs nasamsam sa isang sospek sa Bacolod City. Rex Cantong, ibalita mo yan, Rex. Arestado ang isang high-value individual o HBI matapos nakuha ang 952,000 pesos na laga ng umano'y illegal na droga sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok Sirisa South Barangay 3, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albert C., pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office, matagal na umanong sinubaybayan ang iligal na gawain ng sospek hanggang naaresto ng kanyang transaction na isang miyembro ng police pusher buyer. Ang naaresto kinilala na si Brian Ganancial alias Jinjin, 23 anyos, residente ng nasabing lugar. Nakuha kay Ganancial ang 5 sachet ng umano'y illegal na droga kasama ng drug buy-bust item, 2 nut-tied at mga plastic sachet at 1,000 pesos na buy-bust money. Ito sa RH46 Rex Cantong para una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Rex Cantong. Samantala naman, nako, atin mo nang alamin ng update mula kay mula sa report ni Junti Makutak. Military operation sa Barangay Tuwayan, Datu Hofer, Maguindanao del Sur nagpapatuloy. Ating alamin sa report ni Junti Makutak. Jun. Hello, yes, Lakay. Ongoing ang malawakang military operation ng 90IB under 6th of 1st Infantry Brigade sa malawak na masukal na kagubatang bahagi ng boundary ng South UP at Datu Hofer, Maguindanao del Sur, malapit sa Barangay Tuayan 1 at Barangay Tuayan Mother ng Datu Hofer Town. Bilang follow-up operation kung saan nangyari nitong weekend ang encounter sa pagitan ng 19th Infantry Battalion laban sa isang grupo ng kalalakihan sa area na di umano'y remnants ng Dawla Islamiyya na kinasawi ng isa at pagka-aresto ng 2. Sa panayam ng DZRH kay 6ID spokesperson and 6CMO Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang lugar na pinangyarihan ng encounter isang malawak umanong masukal na kagubatan at walang community. Batay sa nakalap na impormasyon ng 90IB, mayroong 15 to 20 fully armed men ang subject na military focus operation ngayon. Sa lugar kung saan nangyari ang naunang encounter nitong March 28, 3 sundalo ng 90IB ng 1st Infantry Brigade ang namatay sa sagupaan laban sa pinaniniwala ang remnants ng Dawla Islamiyya Sun Group na umiikot at nagkukubli sa naturang masukal na lugar. Ayon kay Suscano, matapos ang insidente nitong March 28, ilang buwang under monitoring 24/7 ng 19th Infantry Battalion ang masukal na kagubatan na ngayon sinisikap na makordon ang area para sa ikanarakit na buhay man o patay ng nasa 15 to 20 armed men ng natitirang Dawla Islamiyya Sun Group. In behalf of the 6ID and JTF Central higher-ups, may panawagan si Lieutenant Colonel Ronald Suscano
address sa mga sibilyan malapit sa lugar. The 6th Officers Brigade will continue going after that armed group. Iwasan lang natin ang umakyat sa area na yan na masukal kasi dyan nag-ooperate continuously yung mga sundalo natin. Just in case may kailangan silang gawin sa taas, kung mayroon man sa pagkabahayan doon, kindly coordinate closely with the 6th Officers Brigade or 90IB na nasa area para ma-guide kayo kung mayroon man kayong kailangan doon sa taas. Yan ang pahayag ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Samantala mga lakay, sumisigaw naman ng hustisya mga kaanak ng napatay na pinabulaanan nilang miyembro ng teroristang grupo. Isa lamang umanong sibilyan itong napatay at isang mangingisda at naaresto naman itong dalawa na ngayon nasa kustodiya ng Dato Hofer PNP. Wala sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Makuta, sa RH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apat naman ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo sa Capoocan, Leyte. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Apat katao ang nasugatan matapos magsalpukan ang dalawang single motorsiklo sa kabaan ng National Road, Sitio Marag-ing 2, Barangay Limon, Capoocan, Leyte. Batay sa paunang investigasyon ng Capoocan Municipal Police Station, magkasalubong na bumibiyahe ang dalawang single motorsiklo nang biglang mapasok umano. Isa sa mga ito sa kabilang linya ng kalsada nagresulta ng head-on collision. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang dalawang driver at kanilang mga angkas na nagtamo ng iba't ibang sugat at pinsala sa katawan. Agad naman responde mga tauhan ng Capoocan MDRMO at nagbigay ng paunang lunas bago itinakbo ang mga biktima sa Carigara District Hospital. Nagtamo rin ng malaking pinsala ang dalawang single motorsiklo na dinala sa Capoocan Leyte Municipal Police Station. Patuloy na imbestigahan ng mga otoridad ng insidente habang pinaalalahan na ng mga motorista na maging maingat at sumunod sa mga patakaran sa kalsada upang maiwasan ang mga aksidente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Jimmy sa iyong report. Samantala naman, higit sa 400,000 pisong halaga daw po ng shabu nakumpiska suspect na aresto sa Pangasinan. Report mula kay Freddy Faldo. Freddy. Umabot sa higit 400 pisyong halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang 68 anyos na tricycle driver na high value individual sa Malasiki, Pangasinan. Sa ulat ni Malasiki Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., ang anti-drug by bust operation ay pinangunahan ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit Region 1 at ang kanilang tropa na isinagawa pasado alas 6 ng umaga sa Barangay Bulawit sa nasabing bayan na nagresulta sa pagkakumpiska ng isang maliit at dalawang malaking plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 60 gramo na may street drug price na 408,000 pesos. Nabawi rin sa akusado ang mark money ginamit sa operasyon at ito ngayon naharap sa kaso ng pagdamag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristarte tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong most wanted sa probinsya ng Bataan arestado sa manhunt operation. RH number 37, Danny Comilang. Danny. Arestado ang top 4, top 5 at top 8 provincial most wanted person sa magkakaiwalay na manhunt operation na isinagawa ng Bataan Police Provincial Office kahapon Hunyo 1, 2026. Sa ikinasang operasyon, nahuli sa Orani ang top 5 most wanted na may kasong paglabag sa Dangerous Drug Act ng mga tauhan ni Police Major Patrick Carlo Balcanao, habang naaresto naman sa Santa Maria, Bulacan ang top 4 most wanted na naharap sa kasong acts of lascivious business kaugnay ng RA 7610. Samantalang nasa kote naman sa Orion, Bataan ng mga tauhan ni Police Major Mantaib Jalman ang top 8 most wanted na may kasong frustrated murder. Ayon sa Bataan Provincial Police Office, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagtutok ng kabulisan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanagot sa mga taong may kinakaharap na kaso sa batas. Danny Comilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Danny Kumilang. Samantala naman, manager sa private company, arestado daw po sa checkpoint sa Davao City. Higit sa 100,000 pisong halaga daw po ng shabu. Abay nakumpiska. Ating alamin sa report ni June Suter. June. Himas rihas ang isang 44 anyos na lalaki matapos makumpiskahan na mahigit 131,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang pinagsanib na checkpoint operation ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa Calinan District, Davao City kahapon Hunyo 1, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Alan, may asawa, manager ng isang pribadong kumpanya at residente ng Valencia City, Bukidnon. Ayon sa report ng Calinan Police Station, nasita ang suspect habang sakay ng isang puting sasakyan sa checkpoint na itinayo sa Purok 2, Barangay Lacson. Sa sinagawang flame view inspection, natuklasan ng mga otoridad ang 4 na malalaking pakiti na naglalaman ng pinaghinalaang illegal na droga na nakasilid sa loob ng sapatos na nakalagay sa floor mat ng likurang bahagi ng sasakyan. Tinatayang may standard drug price na 131,920 ang mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga. Agad na inaresto ang suspek at ipinalam sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa ngayon, nakulong na ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iba't ibang uri ng armas nasabat ng militar sa San Jose de Buan sa probinsya ng Samar. Jane Bantayan sa detalye. Nasabat ng pinagsanib na tropa mula sa 87 Infantry Battalion at 8th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion ang mga armas ng Communist Terrorist Group na nakatago sa isang lugar ng Sitio Galutan, Barangay Canaponte, San Jose de Buan sa Samar dito lang nakaraang linggo. Kinumpirma ng Kalinaw News ang official na information social media account ng Armed Forces of the Philippines na nasabat ng operating troops ang 2 AK-47 assault rifles na mayroong 2 magazines, 2 M16A1 rifles at isang M203 grenade launcher. Naniniwala ang militar na ang pagkakasabat nitong mga armas mas lalo na namang hihina ang arm capability ng NPA. Nalaman ang lugar dahil na rin sa tulong at impormasyon na binigay ng mga former rebels at concerned citizens. Ayon pa sa militar, ito ay bunga ng whole of the nation approach kung saan ang security forces, local government units, national agencies, former rebels at community members ay patuloy na rin nagtutulungan na ngayon at nagkakaisa para sa kapayapaan at development ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, pinalakas pa lalo ng militar ang community engagement at pagsusulong ng mga programa para sa lasting peace, security at prosperity ng buong Eastern Visayas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala, mga motorista, pinag-ingat daw po sa pagdaan sa isang tulay. Diyan po sa may Marlica Highway dahil po sa madalas na aksidente doon. Report mula kay RH33, Benjan Chokya. Benji. Pinayuhan ng mga otoridad ng PNP ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaniho lalo na sa pagsapit na nakakalitong tulay dito sa Barangay Hibanga sa bahagi ng Along Maharlika Highway sa pagitan ng Sariaya, Quezon at Tayabas City kung saan madalas ang nasabing aksidente sa nasabing lugar at hindi malaman kung sa tabi o sa gitna dadaan ang mga motorista sanhi na may pagitan sa gitna ng nasabing tulay. Kamakailan, isa na namang delivery truck ang tumagilid matapos mabigla ang umabulaga ang driver sa pagkakalitong nakakalitong disenyo at railing sa bahagi ng Hibanga Bridge na bumulaga sa gutter at mga barrier na sa pagitan ng magkadugtong na bahagi ng tulay kaya hindi agad napapansin ng mga driver. Samantala, kinukunan ng pahayag ng iba't ibang local media ang nasabing tanggapan ng Sikan Engineering District Office ng DPWH sa pamuno ni District Engineer Abril. Hindi ito sumasagot dahil problema pero kung is-OPE raw, posibleng mabilis ang aksyon ng mga ito. Matagal nang itong problema ang nasabing tulay dahil madalas ang nasabing aksidente dito. Ganon na kainutil ang mga taga DPWH ang Sikan District Office. Wala pakialam sa mga nangyayari kundi magpaputi sa loob ng kanilang mga opisina. 827 dyan, Chuke nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Pulias. Kyle. Lakay Romel, Lakay Ray, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isinara ang kahabaan ng Santos Street sa Barangay Tangos, South San Navotas City. Ito ay para bigyan daan ay sinasagawang maintenance activity ng Meralco. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinimulan na ito kaninang 1:00 ng hapon. Kaya naman pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa De La Cruz Street sa Barangay San Roque bilang alternatibong ruta. Sa iba pang balita, umabot naman sa higit 7,400 ang mga violator ng mga lokal na ordinansa ang naitala ng NCRPO sa magdamag na operasyon. Pinakamarami rito ang mga lumabag sa traffic code na umabot sa higit 3,600. Sinundan naman ito ng mga nahuli dahil sa pag-inom at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Samantala, para naman sa ating ulat panahon, wala na tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At sa kasalukuyan, wala ring nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Pero sa forecast ng Pag-asa, bukas ay posibleng isailalim sa yellow rainfall warning ang Metro Manila. Ibig sabihin, posibleng bahain ang mga low-lying areas at posible ring makaranas ng landslide ang mga lugar na malapit sa mga ilog at iba pang anyo ng tubig. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Tuesday. Maraming salamat, Ms. Elinapit. Maraming salamat sa buong person ng DZRH News Team, sa ating pong mga classmate mula po sa Bulacan, mula po sa Cavite, at mula saan pa? Laguna, ayun, Laguna. Ang sisipag ng ating mga classmate. Sabihin ko muna ng happy birthday at happy retirement ang aking classmate, si Jail Senior Superintendent Romel G. Castro. Aba, tukayo mo, ha? Oo, ay kaklase ko to sa high school sa happy birthday na, ay happy retirement pa. Wow. Nag-retiro siya sa BJMP bilang Senior Superintendent. Ayan, full colonel sa military equivalent. Congrats po, sir. At ang pagbati ay galing sa kanyang misis na si Mrs. Marilyn Castro at anak na si Red Castro. Ayan. Congratulations. Congrats and enjoy your retirement. Yes. Congratulations, classmate. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 3 ng hapon.